Nag-breakfast po ba tayo? Amen. So, kahit mahina po yung boses natin, pero I believe that our spirit is excited na magpuri sa ating buhay na Diyos. It's my heartfelt welcome sa bawat isa, maging sa kasama natin sa online, sa my brothers and sisters in Christ. Magandang umaga. Saan ba yung online natin? Ayan. Kaway-kaway naman dyan, mga kapatid. Ayan. So, sabi nga po sa inawit kanina, it's so good to be in the house of the Lord again. Amen po ba? Nakikita natin yung beautiful faces ng ating mga kapatid na sama-samang magpuri sa ating buhay na Diyos. Amen. Inyahan ko po ang lahat na tumayo. Let's express naman yung goodness ng Panginoon sa ating buhay by tingnan nyo nga yung left and right nyo. Show your beautiful smiles sa mga anak ni Amen. So, Amen. So, salamat po. At ngayon naman po, unang-una, we are here, we gathered in one accord para purihin ang Panginoon. Sabi nga in Chronicles 16:34, give thanks to the Lord for He is good. So, for His mercy endures forever. So, mabuti. We are here to celebrate, to give thanks ng kabutihan ng Panginoon. At pangalawa, ay yun po yung inutos sa atin ng Panginoon. In Hebrews 10:24-25, let us not consider how we may spur one another in toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Amen. So yun po, do not neglect. Hindi po natin neglect yung patuloy na pagsama-sama sa pagpuri ng Diyos, at ang bawat po, ang presensya po ng bawat ng isa ay nagbibigay kalakasan ng bawat mga kapatid. Amen po ba doon? Amen. So tayo po ay manalangin para po sa ating pasimula ng ating gawain. Let's pray. Father God in heaven, Creator of heaven and earth, in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, you are gracious God. As we gather in your presence today, Lord, we humbly come before you, acknowledging the Lord of our need for your grace and your forgiveness. Lord, give us the courage to seek that forgiveness wholeheartedly, knowing that you are faithful to cleanse us and restore us. We acknowledge that we have sins against you, Panginoon, sa isip, sa salita. Kami nagkasala sa iyo, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, hindi paggawa sa nararapat. And in your word, you promise that if we confess our sins, Lord, you are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Help us, Lord, to trust in this promise, to embrace the freedom it offers. We know that you know, Panginoon, that nothing is hidden from you, and yet in your love and mercy, Panginoon, you invite us to bring our burdens before you. Lord, help us to surrender, Panginoon, anuman nasa puso namin kabigatan. Lord, wash over our sins, Lord, with your grace, and purify our hearts and mind with the knowledge that through Christ, sacrifice ng iyong bugtong anak, Panginoon, sa amin. Lord, we claim also, Panginoon, as we come into you, sabi po sa prayer ni Haring David, create us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. May that be our prayer, Lord, today as we gather together today in praise and worship. Lord, as we begin, Panginoon, this service, we ask that you will fill this place with your presence. Let your Holy Spirit move among us, breaking down walls of guilt and shame, replacing them with the peace, joy, and hope that come from knowing we are forgiven and loved by you. May our worship be a reflection of our gratitude for all you've done in our lives. And may we leave this service transformed by your grace. In your precious name and holy name, in Jesus' name we pray. Amen. Yan.
Amen. Tayo po ay patuloy na magpasalamat at magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Amen. Away and forget your name. I stand for you if it's all I do, 'cause there is none that compares to you. And all I want in this lifetime is you. And all I want in this whole world is you, you, you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that this world be a better place, but by thy mercy, by thy grace, and all I want in this lifetime is you. And all I want in this whole world is you, you, you. Come on, tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that he died for them. Tell the world that he lives again. Come on, tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that he died for them. Tell the world that he lives again. Come on, we'll tell the world about you. Come on, Come on, we'll tell the world about you. Come on, we'll tell the world about you. Come on, we'll tell the world about you. tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that he died for them. Tell the world that he lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that he died for them. Tell the world that he lives again. Come on, we'll tell the world about you. Tell the world that, tell the world that, Come on, we'll tell the world about you. tell the world that, tell the world that, Come on, we'll tell the world about you. tell the world that, tell the world that, Come on, we'll tell the world about you. About you. Amen. Hallelujah. Let's continue to tell the world that Jesus is alive. Hallelujah. Thank you, Lord. Here I am before you, falling in love and seeking
on, church, declare it. Spirit leads me where my trust is real. Make it your prayer that the Holy Spirit will lead us and guide us and increase our faith. Hallelujah. Thank you, Lord. Take me deeper than my feet will ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Where my trust is without border, let me walk upon the water, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Come on, church, call his name and keep my eyes above the waves. Oh, there's stillness in your presence, guys. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Hallelujah, Lord. Yes, oh God. Jesus Christ. Jesus, Lift thank your you, name on Lord. high, O Lord. Hallelujah. Glorify your name. Oh, this is your will for us, oh God, to speak your name, Lord Jesus, to lift up your holy name, Lord, to declare all over all the earth that your love is great, your mercy and grace endures forever. Hallelujah. Thank you, Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope within is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, church, open your mouth. Hallelujah. We speak his name. I just want to speak the name of Jesus. Come on, lift his name. Over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing.
Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. So we declare your name, oh God. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Oh, we receive it, God. Oh, we receive it also. Thank you, Lord. You're the great King. You're the chain breaker. Every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, we praise the power of God. Oh, He's here. Your name is power. He's within us. Oh, thank you. Your name is life. You're the giver of life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Declare His name. Break this ground in the name of Jesus. Break every stronghold in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Shout from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for our family. For my family, I speak the holy name, Jesus. So let's sing it one more time. Declare His name. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. So declare His name for the last time. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, you're sovereign, God. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. So we worship you, God. Glorious God. Holy are you, Lord. Holy, oh powerful, almighty God. We declare your goodness. We declare your faithfulness. You're ever loving God. Oh, Yes, Jesus, your sweet holy name. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng kapayapaan. Salamat, O Diyos, na itinakda mo ang araw na ito upang magkaroon kami ng kapahingahan. Gaya ng aming inawit, O Diyos, ikaw ang Diyos ng kagalingan. Ang iyong pangalan ay makapangyarihan upang makapagpagaling
makapagligtas. Salamat po sapagkat binigyan mo kami ng pribilehiyo to come to know you more deeper and deeper. Salamat dakilang Diyos na sa kabila po ng aming kakulangan, your grace is enough. Salamat sapagkat sa araw-araw namin ginagawa ang aming mga trabaho, you're always with us. You guide us. You protect us. What else can we ask for more? It is only you, your name, Jesus. The name above every name, who can heal every diseases, who can save us from all the destructions, from every destructions. Salamat, Panginoon. Wala kaming kayang ibalik sa iyo kundi ang papurihan ka namin. Ibigay namin ang aming buong pusong pasasalamat. Ibigay namin ang aming buhay, ang aming paglilingkod. Help us be reminded, O God, that you have created us and you own us. At nararapat lamang, Panginoon, na ipapaglingkod namin ang aming mga buhay sa iyo. Na maihayag namin ang pangalan mo sa aming kapaligiran, sa aming kapwa. Na tunay nga ang iyong pangalan ang siyang tunay na magliligtas sa bawat isa. Lord, sa araw na ito, as you send us out, send your Holy Spirit, Panginoon. Help us to be bold to share your word unto others. Bigay mo ang courage sa aming mga puso, Panginoon, na walang ibang pwedeng magligtas sa tao kundi ikaw lamang. Lagay mo po ito sa aming mga puso, dakilang Diyos. That there's no weapon shall form against us will prosper because you are our victory. In Jesus' name. Sa aming pagpapatuloy, patuloy na inahabilin namin ang gawain ito. Ang mga umawit, salamat po sa mga awitin na aming mga narinig. Sa mga sumayaw upang maihayag ang laman ng kanilang mga puso, salamat po. At sa aming mga tagapakinig, O Diyos, buksan mo lagi ang aming puso sa iyong mga salita. Help us to increase our faith in you, O God. Sa pamamagitan ng salitang maririnig namin, O God, patuloy at patuloy na palakasin mo ang aming pananampalataya. Na hindi ito maagaw ng kaaway, O Diyos, bagkus magningning kami, magliwanag kami sa kalagitnaan ng kadiliman. Sapagkat your name, Jesus, is powerful. Salamat po, pinagkakatiwala namin ang umagang ito sa iyong mapagpalang kamay. Be with us. Anoint your servant whom you will be using this morning. Anoint her or his lips. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat worship team in leading us sa pagpupuri natin Panginoon in spirit and in truth. At this time, patuloy po nating pasalamatan ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagbibigay ng ating tithes and offering. So I believe na yung tithes, ito po yung 10%. Ito po ay it's an act of obedience, yung pagbibigay. And magbibigay po tayo ng reason why we give our tithes. So, yun nga po, it's an act of obedience. So, as the Lord gave us His word in Malachi 3:10, di ba? Nandun yung command, bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house, and test me now on this, says the Lord.
of the host, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows, then I will rebuke the devourer for you so that it will not destroy the fruits of the ground, nor will your vine in the field cast its grapes, says the Lord of hosts. So sabi dito, di ba, it is bring the whole tithes. At yun nga yung tithes is 10%. And it is a act of obedience. Kung andon yung pananampalataya natin, ang pagtitiwala na yung salita ng Panginoon ay totoo sa ating buhay. So ano yung reason? Based sa ating sa verse. So ito po, it provides for God's house. So, di ba? In my house, sabi ng Panginoon, it provides yung pangangailangan sa bahayan ng Panginoon. At pangalawa, it tells God that we trust Him or we put our faith at pagtitiwala sa Panginoon. And number 3, it creates margin in our life for God to feel, di ba? Kung bigay natin nga noon, di ba, yung dalawang kamay, kung i-open natin doon, yung bubuksa, He will feel the other hand na naman, kung ano yung inopen natin, di ba? Bibigyan niya tayo, tulad din sa promise ng Panginoon sa kanyang salita. And 4, remind us that He is the source. So, hindi po sa ating sariling kakayanan, ito po ay, we acknowledge that the God is the source sa lahat ng bagay. And, isa pa, it connects our money to kingdom purpose. So ano po ba yung purpose? Para po maabot, yun po yung mga kaluluwang hindi pa nakarinig ng Panginoon for the missions. So yun po yung isa sa mga reason. And last, it gives our job eternal significance. Di ba si Lord ang nagbibigay ng mga trabaho natin. And yun nga, may eternal significance kung nilagay po tayo ng Panginoon para magamit din po tayo at magbigay sa Kanya. At i-bless po ni Lord yung mga workplaces natin. Amen? At yun naman pong ating offering. So, sabi po doon, it's a gift presented to God. So, ang una pong nagbigay sa atin ay ang Panginoon po, di ba? Ang kanyang bugtong anak, dahil po sa kanyang pagmamahal. At ngayon naman, nais ng Panginoon that we will give also offering. So, kung kayo po ba'y magbigay ng gift, ano po ba yung nais niyang ibigay na gift? Di ba yung pinaka-the best? Di ba? Na gift na ating, lalo na sa mahal natin sa buhay. So, yun po yung ang ibigay natin sa Panginoon. At ito po ang reminders ng Panginoon in 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, yun po ang nice ng Panginoon, nanggagaling po sa ating puso. So, we are not bonded sa law na 10%. It's, di ba, hindi tayo nakakulong. But ano po ba yung nasa puso natin? Di ba, kung alahanin natin, may sa New Testament, nagsasabi po doon na nagbigay sila ng 50% sa kanilang, di ba? It's kung ano nga yung nasa puso natin ay kakalugod, ikakaplease ng ating Panginoon. So, nakaikot na po ba ang ating, let's pray. Hallelujah, Father God in heaven, Lord, salamat po, Panginoon, sa mga kaloob na ito, Panginoon. Salamat, Lord, for reminding us with your word. Help us to obey you, Panginoon. Increase us, enable us to give, Panginoon, by obeying you, by na doon po ang aming puso, Panginoon, sa being a cheerful giver, Panginoon. Lord, we may bless this mga kaloob na ito. Bigyan po ng wisdom ang mga hawak, Panginoon, be a good steward ng mga salaping ito na magamit lamang sa ikaluhati ng iyong iglesia. At sa iyo ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, as we continue sa pagbibigay ng papurit, pasasalamat sa Panginoon, we will come to the heart of our service. At inanahan ko na po ang ating tagapagsalita ng maghahayag ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kapatid si SL, Ate Maricel de Grano. Praise God.
So good morning po sa bawat isa. Amen. So God is good. And all the time, God is good. So salamat sa Panginoon sa araw na ito. Na tunay nga sa biyaya at grasya lang po ng ating Panginoon kung bakit tayo nakakatayo. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Okay, so samahan niyo nga po ako na magbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. At kumusta nga po ang bawat isa? Amen. Glory to God. So welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Ako nga po pala si Sister Maricel Digrano. Ako po ay belong sa satellite po ng God is Love Church na sa Salmia po. Under Pastor Rakati. So welcome po ang bawat isa. So if you have Bible with you, samahan nyo nga po akong magbasa sa Romans 1:16. Romans 1:16. Tayo po'y tumayo sa paggalang sa salita ng Panginoon. Let's stand. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Hallelujah, Lord, we praise you. May we glorify your name, O God. Tunay nga, Panginoon, na dakila ka. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, O Lord, na muli kami ay mag-aaral ng iyong mga salita, O Lord. Speak for me, O Lord. Use me as your vessels only. Maging daluyan lamang ako ng mga salitang nagmumula sa inyo lamang, O God. Lord, ihanda niyo nga po ang mga puso ng bawat isa to receive your words tonight, O God. Let me speak with boldness, with clarity, and even with correction, and even encouragement sa bawat isa. Ikaw po ang patuloy na maihayag at patuloy na madakila sa aming kadakilaan. And we rebuke whatever the schemes and lies of the enemy na gustong manira. Ito po'y winawasak namin in the name of Jesus. Ikaw po ang patuloy na manguna sa aming sa gawain na ito, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Amen. So ang topic po natin sa araw na ito, ang topic po natin sa buwan na ito, it's all about Great Commissions, and also for the discipleship and evangelism. So ako na po yung this is last Friday of the month, at ang ating pag-uusapan is about, title po ng ating pag-uusapan sa araw na ito ay The Power of Evangelism Reaching a New Generation. The power of evangelism. So naniniwala po ba tayo na there is power, no? There is power. Gaya ng kinanta po natin kanina, di ba? There is power in the name of Jesus. Speak for your family, speak in the street, speak in the mountain. Truly that there is power in the name of Jesus. Sabi po dito that, beloved, every generation has a story. Tunay nga, di ba, na lahat ng generation na nagdaan, may mga istorya. Sa Abraham's generation, sought a land of promise, di ba? So Moses' generation sought deliverance from Egypt. Si David naman po, ang generation niya is sought a kingdom. But our present generation is seeking identity, meaning, and truth in the world filled with confusion. The danger is this, mga kapatid. If the church is silent, other voices will discipline them. Voice of culture, media, and false of ideology. Next po. Every generation has unique challenge. This generation is searching for identity and truth. Naniniwala ba tayo na ang generation po ngayon ay kakaiba, no? Kaysa sa generation natin noon, di ba? Dati, bato-bato pick lang or piko, pero ngayon, high-tech na sila. So, sabi, the children daw po, in reality, no, ang mga kabataan daw ngayon, spend hours, no, sa YouTube, more in social media and games, but only 1 minute in prayer. No? They follow influencer more than biblical heroes, no? So they seek likes, followers, but miss the love of the Father.
That's why ang ating pong pag-uusapan is the generation para sa ngayon. Sabi dito, next po, universal needs. Ano nga ba yung universal needs? Ang kailangan po, sabi nga, as universal needs is lost direction. Nakikita po natin sa panahon na ito, halos lahat ay nawawala na ng direksyon. Without Christ, people lack true and meaning in life. There are also broken relationship. Very common na po ang broken relationship nowadays. Bakit? Di ba? Ang dami ng uso, no? At yung iba nga, kakakasal pa lang, maya-maya, nagdi-divorce na. No? Sin damage our connection with God and others. No, yung mga relationship na maayos, pero dahil sa kasalanan, nagiging broken at nasisira. Eternal question is, everyone wonders about life, purpose, and what happened after death. Meron na po bang nagtanong sa inyo, na kaibigan nyo or kakilala nyo na nagtatanong, anong mangyayari sa kanila pag sila ay namatay? So everyone wonders about life's purpose, and what happened after death. Which is tayo, mga kapatid, we have, ang laki nating meron tayong accountability sa mga taong ito. Okay? So challenge facing the generation. Ano ba yung mga challenges na nafe-face natin ngayong generation na ito? Sabi po, there's distraction. Tunay nga, di ba? It's endless scrolling, gaming, and entertainment. Minsan, hindi sumasagot kahit kinakausap mo. Kasi ayaw nilang ma-distract sa kanilang ginagawa, sa kanilang pinapanood, no? Nadidistract sila. Minsan may gawain, pero they are more in media, more sa mobile, no? Kung minsan nga napapansin natin, meron naka-Zoom or yung mga gawain natin, minsan naka-online, pero wala nga, naka-off ang camera, pero may ibang ginagawa. There is distraction. At meron ding talagang ginagawa ang kaaway sa kalagitnaan, no? So, what else? Deception. There's also deception. Culture redefines truth. God's word is ignored. Disobedience. Many reject parental and spiritual authority. Karamihan po sa panahon ngayon is marami pong nagdi-disobey, lalong-lalo na ang mga kabataan sa kanilang mga magulang. Peer pressure, bad company corrupts good character. No? Kaya kailangan po nating tingnan kung sino po yung kasama natin, kung sino yung mga kaibigan ng kaibigan natin. No, sabi nga kasi bad company corrupts character. It's a challenge, no, sa panahong ito for this generation na tunay is yung distraction, yung deception and disobedience ay narito po at talagang gumagalaw sa panahon na ito. Our modern challenge in reaching young generation, young people. Ngayon po, nakikita natin ang ating mga kabataan. Children, they spend more times in mobile, di ba? They have digital distractions, shortened attention span, information overload, and instant gratification culture. Kung makikita natin yung ating mga kabataan nowadays is talaga namang more in mobile, no? More in digital. Kaya tunay nga na yung na-absorb nila sa digital is yun din yung ginagawa nila after that. So cultural shift, skeptical toward authority, and pluralistic worldview imposed trauma, truth, mentality. Minsan, hindi na nila nalalaman kung ano yung totoo at ano yung hindi. It's a modern challenge in reaching the young people. Tunay nga,
na napakalaking challenge para sa atin, sa bawat isa. Lahat tayo, most of us, we are parents. Most of us, halos lahat tayo ay kapatid, kaibigan, no? Mga ninang at ninong. So they are aiming na meron tayong magagawa. Of course, not for us, by the grace of God, no? Kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu para maigabay ang mga kabataan, maging ang mga bagong generation, sa darating na mga henerasyon. Okay? Ano po ba yon? Sabi dito, the same gospel, sabi nga, the danger is this, mga kapatid. If the church is silent, kung ang church daw is silent, other voice will discipline them. No? Voice of culture, media, and false ideology. Yet, the hope is this, the gospel is still the power of God into salvation. There is power. The gospel is still the power of God unto salvation. Ano nga ba yon, mga kapatid? Sige po, pag-aralan po natin. Number 1, the gospel is eternal power of God. The gospel is eternal power of God. Sabi po sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang ating Panginoong Jesus, siya po ang ating Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman na hindi nagbabago. Siya po ang ating Panginoon. No? The world changed, but the gospel does not. Nagbabago man ang mundo. Kung nakikita natin, pabago-bago, pero ang salita ng Panginoon ay hindi po nagbabago. The words change, no? It's complete the salvation. Still have the power, a divine power, and still available to all. The Word of God is still available para po sa lahat. Sa lahat, no barrier, no races, hindi po, kahit culture, age, or background can limit God's saving grace through Christ. Wala pong limit ang salita ng Panginoon, and it's never changed. Sabi nga, the power of gospel does not come from the human eloquence, but from the Spirit of God who convicts heart. No? Sabi nga dito, may illustration daw po, kung ang electricity is invisible, tunay nga, hindi naman natin nakikita yung electricity. Nakikita ba? Di ba hindi? Pero pag nilagay daw po yung electricity sa wire, it is powerful. No? Electricity is invisible, but powerful daw po siya pag flows in the wire. The gospel is ganun din po. Hindi man, gospel is invisible, but powerful when preached through believers. No? The gospel is invisible, but powerful pag preach daw po ng believers. Kung sinabi daw po natin. Amen? So, yun po yun. Sige po, number 2. What else? God's vision for the next generation. Ano nga ba ang vision? Hindi lang naman ang FLCC ang may vision. Hindi lang ang company mo ang may vision. Ang ating Panginoon po ay may vision din po para sa susunod na henerasyon. Sabi po sa Psalms 145, "For one generation shall commend your works to another, and shall declare your mighty acts." No? God doesn't want young just to survive culture. Hindi gusto ng Panginoon na para lang ang mga kabataan is makasurvive lang. Pero sabi nga, He wants them to transform it. The Word of God, ang vision po ng ating Panginoon para sa ating susunod na henerasyon ay hindi lang para masurvive natin yung mga culture, yung mga nakikita, yung mga bago,
Pero gusto po ng Panginoon, yung vision ng Panginoon is He wants us to transform, no? He wants them to transform it by the power of God, no? Sabi nga, speak the name of Jesus, yung kanina kinanta natin, it's revealing yung salita ng Panginoon sa araw na ito. God doesn't want the young to survive, no? Katulad po ni David, di ba? Si King David, nung siya ay bata pa, sabi nga, it's teen shepherd, pero naging king siya, di ba? Hindi mo akalain na ang batang ito ay magiging hari pagdating ng araw. Si Joseph, isang dreamer, di ba? Pero he's a dreamer in the foreign land. So same thing din po sa atin, na kung saan ka dalhin ng Panginoon, you will survive kasi nandoon ang provision, ang pag-iingat, ang gabay ng Panginoon. Kasi nandoon ang ating Panginoon, kasama ka saan man dalhin ang iyong mga paa. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoon kay Joseph. Kahit si Mary, kahit siya pa ay bata, nung pinanganak niya ang ating Panginoon, pero imagine ang laki na ipinagkatiwala sa kanya, di ba? Mary, a young woman, chosen to bear the Savior. Di ba? God chooses Mary para siya magdala sa kanyang anak. No? Imagine, so ganun din po ang gusto ng ating Panginoon. Ng ating bagong henerasyon, ang darating na henerasyon, ay hindi lang basta-basta makasurvive, but gagamitin po ng ating Panginoon ang mga kabataan, ang mga bagong henerasyon to glorify Him, para po makita ang glory niya. So, katulad ni Timothy, di ba, bata pa lang siya, pero he leads a church, di ba? So, ganun din po. Kaya wag nating limitahan ang ating mga kabataan, ang mga bagong henerasyon, na hanggang dito ka lang. Dapat lagi natin silang i-push kung ano yung plano ng Panginoon at lagi po natin silang ipaalala kung ano yung kabutihan ng Panginoon. The power of the gospel for the young. Sabi sa Ecclesiastes, remember your Creator in the days of your youth. No? Gospel says, yung ating Creator ay bibigyan daw po ang tayo ng a new identity. Kung ikaw ay makasalanan, you become, di ba? You are saved because of the blood of Christ, di ba? Bibigyan ka ng new identity and a greater purpose, and also an eternal hope. Hindi lang basta-basta, sabi nga na, a new identity. Sino ba ako? Isa akong makasalanan. But because of the love of Christ, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, binigyan niya ako ng bagong pagkatao, di ba? Binigyan niya ako ng bagong pag-asa. Hindi lang basta pag-asa, but eternal hope, na makakasama ko ang aking Savior doon sa langit. So, ganun din po, no? The power of gospel to the young, sabi nga, the power of gospel, hindi lang sa kabataan, bagko sa bagong henerasyon, maging sa panahon natin, there is hope, there is purpose, and there is new identity. Ano po ang responsibility ng iglesia? Sige po, number 3. Ano nga ba ang responsibility ng iglesia? Sabi po dito, the church responsibility to the new generation is the church must not become a museum. No? Hindi daw, pag sinabing church, tahimik, solemn, but it's tradition, but a hospital of healing and a school of discipleship. That is the church. We must use every God-given tools. Preaching, discipleship, social media, music, testimonies to bring Christ their world. Alam po natin, no, siba napakaraming sa panahon natin, in the world of digital, kasama na ang social media, we can convert, no? Pwede nating ma-convert, no? Yung mga sabi nga to bring Christ, kahit yung social media, pwede po nating magamit as a tools.
Wag po nating wag tayong magagalit sa social media. Basta, kung gagamitin lang po natin ito to glorify God, it will be useful and powerful tools, no? To bring Christ into their world without compromising the gospel purity. Yon. We must use every good tools, every God-given tools, preaching, discipleship, social media, even the music, yung testimony natin to bring Christ into their world without compromising the gospel's purity. Amen? Sabi po dito sa Titus 2:6-8, similarly, encourage the young men to be self-controlled. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may shame because they have nothing bad to say about us. That's why, sabi po dito, our responsibility for the new generation, even sa generation natin is not compromising the gospel purity para wala po silang masabi. Kasi kahit yung testimony po natin, it's lead, no? Nakikita nila. You are the reading Bible. Kahit nakatayo ka lang, makikita. Kahit hindi sila nagbabasa ng Biblia, pero nakikita nila yung buhay mo, ikaw na mismo. Ikaw na mismo talaga. No, sa'yo kasi lalong-lalo na po yung mga wala pang pagkakilala, no? Nakikita sa'yo. We must, so now, ang challenge po natin is, are we creating a place where the youth feel welcome? Meron ba tayong place na welcome ang mga bago? Welcome ang mga, sabi nga, you feel welcome, no? Baka naman, pag may pumasok dyan, ay dito lang, ay hindi, makasalanan ka, doon ka. No? Dapat po, lahat ay welcome. No? Sabi nga, hindi natin dapat iwasan. Ay, hindi siya, tawag nito, hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, ay dito muna ako, hindi ako lalapit sa Kanya. Hindi po dapat ganun. Dapat po, wag natin silang iwasan. Bagkos, let us be, no? Tayo yung tawag dito, let's share the goodness of God. Yon. So, are we creating a place where the youth feel welcome, mentored, and challenged? Or do they feel judged, silenced, and ignored? Alam po natin, no? Sabi nga, dapat daw, they must be our welcome, mentored, and challenged. Okay, so number 4, ano nga pa? Ano pa po ba? We must do evangelism. Yun. Evangelism requires spirit-filled, boldness, and compassion. Evangelism, it's spirit-filled with boldness and compassion with the help of the Holy Spirit, sa tulong ng banal na Espiritu. Evangelism without boldness is silent. Nag-evangelize ka nga, without boldness, silence lang din po siya. Evangelism without compassion is judgment. Humahayo ka nga, pero wala kang compassion, ginajudge. It's become judgment. Ginajudge mo sila. But together, if you have boldness with compassion, you reveal Christ. No? With boldness and compassion, you reveal Christ. Nahihiya akong humayo. Bakit ka nahihiya, kapatid? Kasama mo ang Panginoon. Kailangan nga, sabi nga, that's why, when we start, sabi nga, bago tayo humayo, we need to ask the guidance of the Holy Spirit. We need to pray, no? Na ituro sa atin yung mga tao na dapat nating lapitan. Salvation. Sabi nga sa Acts 4:31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Amen. After they prayed. That's why, mga kapatid, na napakalaking tulong po ng panalangin bago tayo humayo. Amen?
So, number 5, ano po pa ba yun? The eternal impact of evangelism. Ano nga ba yung eternal impact ng evangelism? When we reach the young soul, we don't just change one life. We shape families, generation, and nation. Ang isang tao, hindi lang daw siya isang tao. Pero, naaabot mo din daw po yung family. Isang family become generation, and that generation become a nations. Isang tao lang po yan. Hindi mo alam kung saan aabutin. No? Hindi mo alam kung saan maaabot yun. Katulad po ng, meron po akong kakilala, no, na tunay na nakakilala siya sa lugar nila. No? Pero, hanggang sa isang tao, ngayon po, ang dami na nila. Meron na silang isang church talaga. No, dahil lang sa isang tao. So, ganon din po mga kapatid. Hindi mo alam kung paano kumilos ang banal na Espiritu sa buhay niya. No, hindi natin alam kung paano mangusap ang Panginoon sa buhay niya. That's why, sabi nga, there is eternal impact. Kaya wag nating limitahan. Always, sabi nga, kahit sa isang buhay lang yan, sabi nga, life or souls is precious. Sabi nga, one life, we shape families, generation, and nation. Evangelism is multiplication. No? Those who are saved become witness themselves. It's a multiplication. Tayo naligtas. Tayo mismo, we are witness. No, we are witness. Sabi nga, witness. The Great Commission was not just for the early disciple, but for us today. The Great Commission, hindi lang dati, hindi lang noon, but hanggang ngayon po, it's still running, no? It's still. Ganun pa rin po, doon pa rin po yung ang gusto ng Panginoon na makakilala po ang lahat. Sabi po sa Luke 15:10, in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinners who repent. Kahit lang daw po isa, but God is rejoicing. Yung mga angel ng ating Panginoon, they are rejoicing. Basta po, kahit na isa lang daw ang makakilala. Imagine, ilang bilyon ang tao dito sa mundo. 7 billion? 7 billion ba? Or more than, no? Pero sabi nga, isa lang. The angels are rejoicing for God over one sinners who repent. No? So, paano na lang kung marami? There are more than talagang napakasaya po ng langit. Okay? So, application, how do we reach them? Paano nga ba natin sila marireach? Of course, hindi sa sarili nating kakayahan, bagkus sa biyaya at grasya ng Panginoon. Sabi po dito, we must pray. Pray for, sabi nga, pray. Every revival begin with prayer. Pray for this generation by names. We must pray, no? Pray, sabi nga, isang nation, it will brings revival. Kagaya din po ng unang panahon. It brings revival. So live the gospel. Your life may be the only Bible they read. As I said kanina po, live the gospel. Baka yung buhay mo, yun lang yung nakikita niya. Be a testimony, be a living testimony. Lalong-lalo na sa mga kasama natin, no, na ikaw yung laging nakikita. Ikaw yung nagiging, lahat ng ginagawa mo, tinitingnan nila. No, be a living testimony. Kaysa naman sabihin nila, yan bang Christian? Diba? Of course, we need to live the gospel and be your life, no? So, yun po, be a living testimony. Kasi doon pa lang, we can start reaching them. Meron lang po ako i-share, no? Yung kasama ko sa work, suot ko po yung The Four na bracelet. At sinasabi niya sa akin, ano yan? Ano daw yung suot ko? No? Imagine yung pa lang. Hindi ko suot. Yung pa lang, no? Napakalaking na. You can start sharing the gospel, no? You can start sharing. Sabi ko nga sa kanya, nakikita mo ba kung atong suot ko, kung ano yung naroon? And I start from that moment, I start sharing
sharing Christ. Di ba napaka, no? Doon lang, no? So live the gospel. And even sa workplace po natin, may mga kasama po tayo na hindi po maaaring hindi magtanong. Hindi po maaari na hindi magtanong. Meron po akong mga kasama na down na at talagang gusto niya nang i-end yung buhay niya because sa maraming problema. Pero that's also a time, no, na for that, pwede po natin yung magamit. Pwede po natin yan, no, chance to share the gospel, to let him know who is Christ. No? From that circumstance, sa point na yan, you can share. That's why sabi nga, hindi natin pwedeng ilimit. Hindi tayo pwedeng mamili kung sino lang yung kaluluwa or sino lang yung tao na pwede nating sharean. Kasi tayo mismo, accountability po natin yan. Tayo po mismo, kilala mo yung tao niyan. This is our responsibility to share kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. So how do we reach them? Sabi nga, bridge communication gap. Bridge communication gap, no? Show genuine care. Sabi nga, kung ano man yung mga gap na meron, dapat alisin natin yon. But let's show yung goodness, yung pag-ibig ng Panginoon, no? Show genuine care. Hindi lang, sisharean ko siya, kaya mabait ako ngayon. May ganun. Pero hindi, sabi nga, show genuine, no? Total, nakikita naman ng Panginoon kung ano ka ba talaga. Alam ng Panginoon kung sino ka, kung anong laman ng puso mo. Hindi lang pakitang tao, but God knows your heart. Sabi nga, show genuine care. Adapt methods, not message. No? Adapt po natin kung ano yung meron siya, kung ano yung hilig niya, pwede na, but not compromising. Always, pwede po natin silang i-reach out, but not compromising yung ating Panginoon. Okay? Digital, nowadays, sa panahon po na ito, we're in the digital world. Sabi nga, digital discipleship and social media evangelism. We can reach them through digital discipleship, social media evangelism. Meet them where they are. Meet where? Kung sa social media, sa Messenger, sa Facebook, kung saan kayo nag-uusap, meet them. No? Sabi nga, visual storytelling. No, we can tell them our story, our life, no? And interactive dialogue through messages. No? Hindi yung scene zone. Di ba? May marami po tayong pwedeng gawin sa digital discipleship. Pwede po natin yung use as a tools to reach them. Pwede po natin silang magamit. Yung social media po, hindi po siya masama. Pero, depende po sa pinopost natin. Let us be aware kung ano yung pinuput natin doon sa social media. That hindi po, dapat po, it will be encouragement para sa kanila. That to know that you are followers of Christ. Hindi lang yes, may social media ka nga, pero iba naman yung pinopost mo. So, sabi nga, let's use the social media as a tools for evangelism to reach those people na wala pa pong pagkakakilala sa Panginoon. Yes, I have friends, my friends have friends of friends. Meron din silang friends of friends, no? Why not yung social media na pinost mo, they can reach to too much friends. So magagamit po nila at marireach out po ng maraming mga tao, di ba? So meet them where they are. Kahit yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa, we can meet them through social media, no? Through messengers or through something. Okay, so what else? Building authentic relationship. How we can reach them? We need to build authentic relationship. Authentic po, no? So listen first. May mga tao na gusto lang makinig, gusto lang magsalita, at gusto ko lang na makinig. No, hindi lang niya, gusto lang na mag-share, gusto lang siya magsalita. Be a listener. Listen. Then after listen, kung mapakinggan mo na siya, then you can share your points. Okay? Share your story. Paano ka binago ng Panginoon? Yes, yung pagbabago natin, hindi man ganun kabilis, but
at least pinabago tayo ng Panginoon. Sabi nga, gradual changes, no? It's napakalaki po ng impact. Invest long term. Meron tayong mga, invest po natin. Yung mga fina-follow up natin, yung mga kilala natin, invest natin. Kasi sabi nga, invest long term, no? Long term. Hindi lang ngayon lang, inutusan ka lang na i-follow up mo siya, or meron ka lang or nakilala mo lang siya, pagkatapos wala na agad, no? Dapat po i-invest natin long term. But sabi nga ng Panginoon is taking the initiative, no? To know Christ, no, in the power of the Holy Spirit, and leave the result to God. Invest long term. At least, you take the initiative and let the Holy Spirit work sa buhay niya. Pero, palagi pa rin natin po siyang isama sa ating mga panalangin. Invite participation. Invite them. Huwag tayong manghihinawa, o huwag tayong magsasawa na i-invite po natin sila sa lahat ng mga gawain natin, online or face-to-face, no? At sige po, what else? Practical strategy for reaching Gen Z. Yung ba, mga Gen Z, millennials. Ang mga Gen Z po at ang mga millennials, iba po yung kanilang generation compare sa generation natin, no? Authenticity over perfection. Yun po ang mga Gen Z. Justice and compassions. And interactive experiences. Yun po yung mga Gen Z ngayon. Sabi nga, they are more authentic over perfection, no? Tapos laging may justice over compassion. Lagi na lang nangangatuwiran. And interactive experience, no? Ang ating mga kabataan po ngayon is super active, no? Compare sa generation natin ngayon. What else? Be bold. Be bold. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is salvation for everyone who believes. Called to be witnesses in our generation, we must be bold. Okay? So call to action. Call to action, don't waste your life chasing likes, no? Chase Jesus. Be bold by the power of the Holy Spirit. Yun po yung to the young. And to the church, mentor, disciple, and invest in youth. Pray for revival among the next generation. Yun po yun. Yun po yung ating call to action. To the young and to the church. Okay? So next po. Ang ating conclusion is, the harvest is ready. The question is, are we ready to go? The new generation is not unreachable. They are hungry, searching, and waiting for a message that brings true hope. Let us not hold back. Let us rise with the power of the gospel, filled with the Holy Spirit, and shame and unafraid. That's why we need to be bold. The challenge is, final challenge is, will you be a voice of the gospel for your generation? Or will you let the noise of the world disciple them instead? So nawa po, meron po tayong natutunan sa araw na ito. Let's pray. Hallelujah, Lord. We praise you and we glorify your name. Truly, O God, you are God from yesterday, today, and tomorrow, God, and forever. Ikaw po ang Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman na hindi nagbabago. At salamat, Panginoon, na laging nariyan ka, O God. Salamat, Panginoon, sa mga salita nyo na nahayag sa araw na ito. Dalangin po namin na ikaw po ang patuloy na manguna. We pray for the boldness to share your words. At ikaw nga po ang patuloy na maitaas at makita at mag-glorify sa buhay namin, O God. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan nyo. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Maraming salamat, Ate Maricel, for reminding us with the Word of God. So, sa last po doon, sa conclusion, may question po doon. At kung, yun nga po, are we ready to go? So, yun po.
ang paalala ng ating Panginoon. At this time naman po, and this time naman po ay hindi natin kakaligtaan na anyayahan or welcome ang ating mga bagong dalo sa umagang na ito. So, inanyahan ko po ang mga first time dito sa gawain ng main church. So, inanyahan ko po kayong pumunta sa harap. Nais po namin kayong makilala. Though, kilala ko na po yung isa dito, but of course, dito po sa main. So, tatawa, ayan. May isa pa po. Ay, yun. Ayun. Dito ka. Ayan. Saan pa? Ayan, si Axel. So, marami praise God. Purihin ng Panginoon. Sino pang isa? Ayan. Wala na po ba? Okay na. So magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating lahat. We are welcoming you po sa gawain ng Panginoon. Ito po ay main church. Ito po ay FLCC family. So tayo po ay Trinitarian. We believe po there's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So yun po. At ay naman po, nice namin kayong makilala. At sabihin nyo lang po ang inyong pangalan. At saan kayo dito sa Kuwait, saan kayo sa Pilipinas. So, yun po. Dito muna kayo. Ako po si Axel Santiago. Si Jara po. Tapos, sa ano po ako, sa San Miguel, Bulacan. Sa Pinas po. Good morning po. Ako po si Cristel Santiago. Magkapatid po kami. Ngayon po nasa Jara po kami, Tubong San Miguel, Bulacan po. Good morning po sa ating lahat, no? Kahit pa paano nalit man ako pumunta dito, at least si God may way talaga na para makapunta ako dito. First time kong pumunta dito kasi yung kaibigan ko si Ate Lorraine, matagal niya na akong in-invite na magpunta dito, pero si God talaga may way na para makapunta ako dito itong araw na itong umaga. At kahit pa paano, nag-usap kami kagabi na maaga akong pumunta sa bahay niya kasi may magsundo, ganon, driver. Sabi ko sa kanya, paano kasi sino yung maghatid sa akin tsaka wala pa akong pera, ganon. Sabi niya, sige, hanapan natin ng paraan. Kahit wala tayong pera, kung may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan talaga. Kaya bless ako sa itong araw, no? Kahit wala naman pamasahe, ganon, pero si God talaga may way na may maghatid sa'yo na bigyan ka ng magandang paraan na makarating ka kung saan ka patung, ganon. So, bless ako sa ngayong araw, ngayong umaga, at saka blissful talaga kahit papano nakarating ako dito ng maayos kasi may nag-atid sa akin yung driver din namin, ganon. At saka, kagabi nag-usap kami na maaga ako pumunta sa bahay niya, mga 8, ganon, kasi doon ako mag-almusal. At saka excited ko, late na akong gumising, tapos si Ate Larin tumawag siya ng tawag sa akin, tapos yung cellphone ko naka-silent. Ang usap namin mga 8, pupunta ako sa bahay niya kasi mag-almusal. Tumawag siya, ilang miss call, hindi ko napansin kasi naka-silent yung cellphone ko. At saka isa pa, pag tawag niya, last niyang miss call, tumawag, mga 9 at na-receive ko yung call niya. Sabi niya, B, nasaan ka na? Sabi ko, late na ako, paano to? Makapunta pa ba ako nito? Kasi late na. Sabi niya, sige, mag-ano ka? Mag-ayos ka, ganun. Sabi ko, sige, hanapan ko ng paraan makapunta. Pero ang akala niya, hindi ako makapunta dito, pero hinapan ko ng paraan na para makapunta. Kaya blessed talaga ako itong umaga. Ano pa? Ako po si Sarah Vicente. Dito po ako nagtrabaho sa Ardia.
sa Ardia at saka mag-running ako dito ng 4 years. Pero sa awa ng Diyos, sa tagal ko dito, blissful ako nga na welcome ako dito at saka nakavisit talaga. Dahil lang kay Ate Laren, ganon. Tsaka salamat po sa ating lahat. Sana ipagpala pa tayo ng Diyos na bigyan tayo ng magandang Thank you po at saka blissful po tayo lahat at saka magandang umaga and have a nice day. Salamat po sa lahat. At saka salamat din po sa aking mga employer kasi mababait din po. Wala din akong problema at saka parang pamilya lang din po kami. Kaya blissful talaga at saka si God may way talaga para sa iyo. Amen. And thank you po. Maraming salamat po sa ating lahat. Masaya po ako kasi nakarating ako dito kahit papano. Blissful. Magandang umaga po. Ako po si Annalisa Camoral. Nag-work po ako sa Bayan and sa Pilipinas po, taga Valencia City, Bukidnon po ako. Thank you po. Annalisa Camoral. Good morning po sa ating lahat. Ako pa si Manilyn Samiliano. Nagtatrabaho sa Alsara. Sa Pilipinas po, taga North Cotabato. Thank you po. Sige, mga Bisaya pa kayo. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ako po pala si magandang umaga po pala sa lahat. Ako po pala si Ruth Sacramento. Kasamahan po sa trabaho ni Ma'am Luella po, sa Jara. Kasamahan sa trabaho ni Ma'am Luella. Sa atin po sa Pinas, sa ako, Mindanao, Kidapawan. Amen. Glory to God. So, naalala po natin yung ating mga nagagandahan, naglugapuhang mga kapatid. Ngayon naman, glory to God na dalagang si Lord ang nag-appoint this time para makasama natin sila. At itaas po natin ang ating mga kamay para po ipag-pray sila. Let's declare ng mga pagpapala at prayers toward them. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga souls, sa mga kapatid na ito, Panginoon, dinako niyo po sa lugar nito. Salamat, kayo po ang gawa ng kaparaanan, Lord, para po sila makasama namin sa pagpupuri sa iyo. Ang panalangin po namin, Lord, na Lord, ang mga salitang natanggap nila today ay ito po ay mag-grow, Panginoon, sa lang puso at yung desire to know and to grow sa iyong salita, Panginoon, makilala ka niya sa malalim na kaparaanan, Lord. Patuloy kang kumilos sa kanilang buhay. We pray, we declare yung mga pagpapala. I-bless mo po ang kanilang mga employer na ginamit nyo, Panginoon, na source ng kanilang pagbibigay, Panginoon, ng mga financial provision. Bless the work of their hands. Ingatan nyo sila, proteksyonan nyo po sila, Panginoon, sa pananatili ng bansang ito. Pagpalain nyo din po ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Lord, we glorify, we magnify your name. In Jesus' name we pray, amen. So, manatili po kayo dito kasi i-welcome po kayo ng ating mga kapatid. Ayan. With my brothers and my sisters in the house of the Lord again. So let's just praise the name of the Lord together and sing this happy song. It's so good to be in the house of the Lord again. Oh, it's so good to be in the house of the Lord again. With my brothers and my sisters in the house of the Lord again. So let's just praise the name of the Lord together and sing this happy song. It's so good to be in the house of the Lord again. One more time. Oh, it's so good. Oh, it's so good to be in the house of the Lord again. With my brothers and my sisters in the house of the Lord again. So let's just praise the name of the Lord together and sing this happy song. It's so good to be in the house of the Lord
Ayan, ngayon naman ay dadako na po tayo sa ating announcement. So, paalala po. So, una po, na-flash na. So, yan, nakita po yung mga announcement natin sa screen. So, ang una po ay ating It Should Take Case sports activities every Saturday, simula sa 3:15 to 5 p.m. So, ang in charge po niyaan ay asan na si Ate Jo? So, siya po ang in charge. So, ito po ay magpapalakas tayo physical. Kung paano po tayo nagpapalakas spiritual, ganun din po sa physical, para po tayo ay, yun din po, sa endurance ng ating paglilingkod ng ating Panginoon. So, yun po, nakita niyo po si Sister Jo. At ang pangalawa naman po, so, welcome po lahat. At dumapit lang po kay Ate Josie Blancada. Siya po ang ating in charge. At pangalawa, ang Grand Evangelism at every last Friday of the month after nitong morning service. So, today po is the last Friday of the month. So, may grand hayo po tayo. So, tulad ng salita kanina na binahagi sa atin, do not be ashamed, di ba, of the gospel na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, yun po, at ang in charge naman po natin dito sa ating Ranhayo, sa mga welcome po lahat. We're encouraged na makibahagi sa gawain na ito. May mga kanya-kanya pong mga area at lumapit lang po dito sa harap mamaya ang sasama sa paghahayo natin. So doon po may part po dito sa Kuwait City, may Old Souk, at may harvester din po. So, dumako lang po mamaya dito sa harap. At sa din po, sa may virtual service din po after ng paghahayo. So, at maging sa digital online service din po every Wednesday at Sunday. Ang Wednesday po 9 p.m. and 11 p.m. ng gabi. Sa Sunday naman ay 10:30 p.m. So yung walang off ng Friday, so meron po tayong digital na service. Yun po ang virtual church. And intercessory prayer, ngayon sa October 3 next week at sa October 10, so ang naka-assign po ay ang harvester. And sa October 10 ang Jaok. So, I believe na nasabihan at na-inform na po tayo paano po tayo mag-intercede in prayer during sa service. At mas maganda kung a day before na ipag-pray na din po natin. And at ang corporate prayer meeting, ito po ay every second Wednesday of the month. Ngayong October 8, so from 6 p.m. to 8 p.m. via Zoom. So ang mag-host po nito ay ang Agape Church. And mamaya din po may bukas, September 27 Saturday at 6:30 p.m. Bukas po yon. Prayer meeting po ng coordinators ng prayer ministry. May meeting po. Maging ang evangelism team din po, may din po. Prayer meeting, fasting. So, tayo po ay dumako at mag-join sa mga meeting na ito. And isa pa, the Men's Virtual Bible Study. Ito po ay gaganapin every Wednesday via Google Meet. At ito po ay 8:30 p.m. Ito po ay sa mga kalalakihan. So, you are much welcome. Makibahagi po tayo dito sa Men's Virtual Bible Study. And meron pong Beyond Success, second batch. Praise God. So, ito po will start on October 3. Same time po, 1:30 p.m. to 3 p.m. via Zoom. So, I think yun lang po ang ating mga announcement. So, yun po, inunahan ko na po ang ating Reverend.
Praise the Lord. Nakatawa ko kay Lovely. Sino po yung sasama sa paghayo? Can we have a show of hands? Okay, yung kayo po yung nagtaas ng kamay, please come forward after ng service po natin kasi magkakaroon tayo ng hahatiin natin yung kung saan pupunta, kung sino. Okay? Para this will be a concerted effort. May sa SUK, mayroon sa UTC, mayroon sa Alwatia. Am I right, Lizelle? Yeah. So thank you very much sa mga nagtaas ng kamay at huwag niyong tingnan ng mababa yung mga hindi makakasama. Baka busy po sila. Okay? Praise the Lord. I just like to highlight yung sinabi ni, thank you by the way si Maricel for the word. Yung Psalms 145 verse 4 which says, one generation shall laud or commend your, not our works, your works, God's works, to another and shall declare your mighty acts. Now, this is in the context of evangelism. We are declaring now God's goodness, His mighty acts in this generation. I belong to the generation X. Yeah, X. Nakapasok ako eh. Kasi after that, before that, yung baby boomer, mas matanda sa akin yung baby boomer. Medyo bata naman ng konti sa baby boomers. So, now we're declaring to the Gen Z, millennials, meron pang isa na hindi ko na alam yung mga generation na yan. And thank you, Maricel, for reminding us na itong generation ngayon, napakadelikado. With all the media, kumbaga, available sa kanila, na nakikita po nila. And they could really shape their minds. So we should be careful. We should be active, proactive, to declare God's goodness, His goodness to this generation. Amen? Let us not be silent. So it's always a challenge for us. Sabi ko nga last week, evangelism doesn't happen only during last Friday of the month. Evangelism should be a lifestyle. In your workplace, when you're riding a bus, it's a waiting shed, when you're doing shopping, you can still share. My prayer, I have 2 bands here. Lord, show me the owner of these bands. Kasi pag nag-share po ako ngayon at tumanggap po siya, I will give 1 band. I have 2 bands. So I'm not limiting myself to souls this afternoon, but God willing, God will lead us to more souls sa hapon pong ito. Amen? Let's stand for the closing prayer and benediction. And keep praying for the Philippines. Ngayon na naman, baka marami na namang mga judge sa atin, mga magiging lawyer because of what's happening now sa Philippines. Ang gulo. Sabi nga namin magkakaklase, sikat na naman tayo mga Bicolano. Dahil kay Zaldico. Let us pray. Father God, we thank you for reminding us that we are to declare, laud, and commend your works, O God, in this generation. Lord, ibibida po namin, Panginoon, ang iyong ginawa sa buhay po namin. Upang, Lord God, ang mga taong maming mababahagi na ng iyong salita will be the living epistle na babasahin ng mga tao, Lord God. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. That because of your Holy Spirit in us, we can go out boldly and share the gospel. Lord, people may not hear us. They may reject us. But one thing na inaangkin po namin, Lord God, that once your word is released, it will never return to you void. That is the promise, Panginoon, na amin po pinangahawakan. Once the word is released, at narinig po ng isang kaluluwa, it will never return to you void. It will always accomplish the purpose for which it is sent. Lord, as we plant that seed, at kung hindi mo tumanggap, Panginoon, ng mga souls na yan, Lord, we pray that you would send those who will water that seed sa kanilang po mga puso so that in your perfect time, sila din, Panginoon, ay tatanggap sa inyo. Maraming salamat, Lord God, for this souls, Lord God, namin pong mababahaginan ngayong hapon. These precious souls na tinawag niyo, Panginoon, unto salvation. Salamat, Lord God. All we have to do is take the initiative to share Christ in the power of the Holy Spirit
and just leave everything into your mighty hands. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord God, kay Maricel for sharing us the word this morning. Bless the work of our hands. Continue to use the Lord God sa lahat ng ministry na inyong pinagkaloob po sa Kanya. Salamat po, Panginoon. And once again, Lord God, as we leave this hall, babaunin po namin ang iyong salita that evangelism is a commission na nanggaling po sa inyo. Ito po ay hindi po isang request, hindi pakiusap, but it is a command, a mandate from the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Now may the Lord bless you and may the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give to you His perfect peace. May the love of God, our Heavenly Father, the amazing grace of our Lord and our Savior Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us. Brothers and sisters, evangelism is a lifestyle. We follow His lead in the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. 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 So as we go out today, let's sing and declare this song, Tell the World, amen, that Jesus lives. Don't want to stand here and shout your praise and walk away and forget your name. I stand for you if it's all I do, 'cause there is none that compares to you. And all I want in this lifetime is you. And all I want in this whole world is you, you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. No longer I, but Christ in me, 'cause it's the truth that sets me free. How could this world be a better place? By the mercy, by the